Ngayon po ay pag-uusapan po natin ngayon ang isang verse lang sa John chapter 3 verse 16. Ito pong John 3:16 ay tinaguri ang puso ng buong Biblia. At babasahin po natin. Sabi rito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Meron po tayo ditong apat na bagay na i-consider mula sa verse na ito. Unang bagay na gusto po nating bigyan ng pansin ay ito po yung nagtuturo na ang Diyos ay nagmamahal. Kaya sabi po dito sa verse na binasa natin, "For God so loved." Yan, ano? So ang Diyos ay nagmamahal. Now, the reason why God so loved, no, bakit ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagmamahal? Because God Himself is love. Ayan po, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, kaya natural lang na siya ay nagmamahal. Okay? Ngayon, buksan po natin sa 1 John chapter 4 verses 7 to 10. Apat na Ilalagay verses natin ganyan, sa pero sa Tagalog natin babasahin para, dahil nga sa Tagalog, isang basa lang, maiintindihan kagad ninyo na ang Diyos ay pag-ibig, kaya siya nagmamahal, kasi natural lang, kasi pag-ibig ang Diyos. Okay, babasahin Amen. na. Ito po, Pastor. Sabi po sa verse 7, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sa verse 8 po, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Verse 10. Verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ay umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Yan. Ang Diyos ay nagmamahal kasi ang Diyos ay pag-ibig. At ito po ay pinakita at pinaramdam sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng bugtong na anak ng Diyos. At alam naman natin lahat po tayo dito, lalo Pilipino pa, alam natin kung sino ang bugtong na anak ng Diyos na yan. Yan ay walang iba kundi si Jesucristo. Kita nyo na mahal tayo ng Ama. Mahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gusto ko lang pong maintindihan natin na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po dahil naawa siya sa iyo. Dahil pag-ibig siya, natural lang yun. Kaya kahit ano pang klase ang pagkatao mo, dahil pag-ibig ang Diyos, mahal ka niya. Ganun lang ho yun, okay? Mahal ng Diyos at tao. Pero ang Diyos ho, hindi nakikiusap. No? Tandaan po natin, hindi nakikiusap ang Diyos. Gusto po niyang ipalam sa atin na siya nagmamahal dahil siya ay mapagmahal na Diyos. Okay? Now, sa verse 2 naman, ang pangalawang bagay na makikita po natin o itinuturo ng verse na ito sa atin ay yung object ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi dito, for God so loved the world, ang sanglibutan. Pagka world ang pinag-usapan, kasama ka dyan, kasama ako, lahat po tayo kasama dyan. Lahat ng tao kasama dyan. Okay? The world. This means that God loves you. Yan. No? Basta't mahal ka niya. It doesn't matter who you are. God loves you. At anong klaseng tao ka pa? You can be black or white, rich or poor, young or old. God loves you. It doesn't matter if you are good or bad. Mabait ka man, mabuting tao ka man, or mabait, mabuting tao, masama, sobrang sama, pusakal na kung ano man yan, God loves you. It doesn't matter if you've been to prison or not. God loves you. It doesn't matter what you have done in your past or in your life. God loves you.
In other words, no matter who you are, what you have done, God loves you. You are the object of God's love. Pagka pinag-usapan natin ng object ay ikaw yung pinakasentro niyan, ikaw. He loves you with an everlasting love. Kaya sa Jeremiah 31:3, Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin. Ang nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Kaganda naman ang yan. verse na yan. Ang ganda kita mo, di ba? Ang Diyos ay lumapit. Alam niyo ba, ang pagparito ni Jesus ay punong-puno ng kagandahang loob yun, mga kapatid, mga kaibigan. Oh. At yun ang nag-uudyok sa atin para lumapit din sa Kanya kasi mabait siya. No? Hindi Kanya tatanggihan, hindi Kanya mamatahin. Ano man ang kalagayan mo, ang paglapit ng Diyos sa iyo sa pamagitan ni Kristo, may kagandahang loob. Tandaan po natin yun, mga kaibigan. Nakapagtataka para sa isang taong talikuran ang Diyos na lumapit ng may kagandahang loob. Hindi ganyan na ugali ng, lalo pa Pilipino. Ang Diyos ay pumarito sa atin na may kagandahang loob. Ba? Ang kinakailangan lang ho natin gawin ngayon ay maniwala tayo sa Kanya. No? Tatanggihan mo ba na maniwala sa Diyos na lumapit sa iyo na may kagandahang loob? Ba, kaibigan, mag-iisip-isip tayo. Lumapit ang Diyos sa atin may kagandahang loob. Isa lang ang requirement. Manampalataya tayo sa Kanya. Yun ba naman ipagkakait mo pa? Tapos pangatlo. The third thing that John 3:16 teaches us is that is the sacrifice of God. Yung sakripisyo ng Diyos. Sakripisyo ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagsasabing, for God so loved the world, yun ang object Tayo yan yung world that He gave, nagbigay siya, His only begotten Son. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. What is the sacrifice of God's love? It is Jesus Christ dying for the sins of the world. Romans chapter 5, verse 8, dadapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa. Makasalanan pa. Hindi pa nagbabago kalagayan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Nung tayo makasalanan pa, nung tayo nakalublob sa kasalanan, nung tayo'y malayo pa sa Diyos, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Tamo ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Jesus Christ died on the cross for our sins, was buried, but in 3 days, He rose up out of the grave with all power in His hands. Romans chapter 3, verse 23. Ito po ang sabi sa Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And who is the recipient? Sino yung tagatanggap ng regalo na yon ng Diyos? Tingnan nyo Sino ang tatanggap ng regalo ng Diyos dahil siya ay nagmamahal? It is for the whosoever. For it says, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan. Tayo po yung recipient yan. Kaya yung pang-apat na final thing that John 3:16 na gustong ituro sa atin dito, yung tayo mga recipient, tayo mga tagatanggap ng regalo na yan. Ng Diyos dahil nagmamahal siya. Kaya babasahin ulit na naman natin yung yung John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, whosoever, yung whosoever na yan ay kahit sino, kahit anong klaseng tao ka, kahit anong klaseng pagkatao meron ka.
Ikaw yan. Tayo yan. Whosoever. Kahit na sino. No. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano ang requirement? Manampalataya lang, kaibigan. Manampalataya lang tayo. What is the gift of God's love? It is the gift of eternal life. Buhay na walang hanggan ang regalo ng Diyos. Kaibigan, ang aking panalangin sa gabing ito ay huwag mong tatanggihan ang iniaalok o ibinibigay ng Diyos na kaligtasan ng libre. Ang requirement at hinihingi lang niya ay maniwala ka. Manampalataya ka kay Kristo. Hindi man tayo nagkikita-kita kasi online tayo rito, pero nandyan sa harap mo ang mobile phone mo. Pwede mong i-signify kung gusto mong manampalataya kay Kristo. Wala kang gagawin. Manampalataya ka lang, kaibigan. Maniwala ka lang kay Kristo. At tanggapin mo siya ng buong puso sa iyong buhay.